Nung nakarang linggo lang po, dalawang MC taxi rider po yung chinugi nga po ng mga halangang kaluluwa. At pagkatapos nga po mangyari yon, isa pong delivery rider naman po yung binangbang po para kunin nga po yung kanyang motorsiklo at yung kanyang pinagkakakitaan. Ngayon, after po noon, naglabas po ng statement yung PNP at sinasabi nga nila na mas ligtas pa rin daw po ang ating komunidad under Bongbong Marcos administration. So paano po tayo maniniwala kung ang nangyayari po ngayon ay isa pong vlogger po ni Bongbong Marcos o sabihin natin na naka-align po sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang isang vlogger, chinugi rin po sa tapat po ng kanyang bahay. So pinasok po siya sa loob ng kanilang subdivision at doon nga po naisakatuparan yung pagtsugi po sa isang vlogger na naka-align nga po sa Bongbong Marcos administration. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung saan nga sinasabi ng PNP na ligtas nga daw po ang ating bansa pagdating po sa kriminalidad, pero kahit po yung kaalyado po ng administrasyon ni Bongbong Marcos hindi po nila naipagtanggol. So ito, panoorin po natin itong balitang to. At syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Bumuo ng Special Task Force ng PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng Special Investigation Task Force MIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking paulit-ulit na namataan sa paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa ring tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito. Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugatan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue. Sa huling vlog ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong. So yun po, dinali nga po yung isang vlogger po ni Bongbong Marcos o naka-align po sa Marcos administration. So basis dun sa balita, ang huling tinalakay daw po ni Mima Alicia bago siya tinugi yung pagpunta nga po ni Vice President Sara Duterte doon sa Senado. So marami po yung Duterte haters na vlogger yung kini-question yun dahil parang nananakot nga daw si Vice President Sara Duterte. Kung isipin ninyo, paano kaya mananakot si Vice President Sara Duterte kung hindi naman siya yung nakaupo bilang presidente? Tandaan po natin, ang Vice President wala naman pong hawak na militar, wala pong police power, wala po siyang hawak sa gobyerno na pwede niyang utusan para manggipit po ng mga, sabihin natin, mga kalaban po sa politika, mga kritiko. Pero ang dating po dito sa balitang to, parang yung nangyaring pagtsugi nga rito kay Mima Alicia, parang ikinukunik nila rito kay Vice President Sara Duterte. So tulad na lang po na itong isang vlogger na to na sinasabi na may kaugnayan nga itong pagkakatsugi ni Mama Alicia o kung sino man itong vlogger na to. Sumalangit nawa, pasensya na po. Ibinalita po ito, mag-react lang po tayo sa pero hindi po sa personal niyang katauhan. Kumbaga sa insidente lang po na nangyari dahil ikinukunik po nila yung pagka-tsugi nga nito ng vlogger na to
sa nangyayaring impeachment ni Vice President Sara Duterte, tulad na lang po dun sa article of impeachment na isinalang nga po noong nakarang linggo, kung saan nga po yung grave threat na sinasabi nila na meron daw po kapasidad si Vice President Sara Duterte na mag-hire po ng hitman para nga itumba itong si Bongbong Marcos, si First Lady, tsaka si Martin Romualdez. Pero hindi nga po yan na-establish po ng NBI at naipalabas nga ng mga senator judges at ng defense team ni VP Sara na wala silang hawak na ebidensya para patotohanan nga po na merong pong kinuwang hitman itong si VP Sara para nga may isa katuparan yung threat na sinasabi po nila. So ito, pakinggan po natin itong vlogger na to kung paano po niya ikinokonek yung nangyari ng insidente dito dito sa vlogger na to para magkaroon lang ng, alam niyo, may connect lang yung naratibo nila tungkol dito sa pag-hire nga daw di umano ni VP Sara ng hitman. So ito, pakinggan po natin itong isang vlogger na kilala rin pong naka-align po sa mga Duterte haters o sabihin natin sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So kasama po siya doon sa mga Duterte haters vloggers. So ito, pakinggan po natin siya. Guys, nabalitaan nyo na ba yung BBM vlogger na nategi? Ito daw po ay pinuntahan sa loob mismo ng subdivision ha. Nakita na lang nung landlord nila, humingi ng saklolo yung boyfriend yung bago niyang parang ka-live-in partner po niya. No, may tama na po sila ng bang-bang at yung isa nga po, yung boyfriend nadala sa ospital. Pero ito nga po si Mima Alicia nategi na. Kaya dapat po talagang malinawan ang taong bayan. Sino ba talaga yung hitman na kinontrata ni Sara Duterte? Kasi hanggat nandyan po yan, nakakawala, di ba? Anytime, pwede niya pong baguhin ang utos niya dyan, di ba? Dyan sa hitman na yan. Di ba? Ang sinabi, conditional threat. Paano kung ngayon, tinanggal na ni Sara Duterte yung kondisyon, di ba? Kailangan daw mategi pa si Sara. Paano kung tinanggal niya na yung kondisyon na yun at pinapategi na niya itong tatlo? At baka nga, kahit sino, pwede niya nang isama, di ba? Pwede niyang isama lahat ng vlogger ng BBM, pwede mga kakamping vlogger, lahat ng mga vlogger na taliwas sa kagustuhan ni Sara Duterte, pwede niyang itegi hanggat nandyan po yung hitman na kinausap po niya at kinontrata niya, no? Kaya dapat po mapaabot to sa impeachment court, dapat po talaga malaman ng taong bayan ng katotohanan, hindi po pwedeng tinatago-tago lang ang katotohanan. May mga natitigi na tao at kayo parang hindi niyo siniseryoso, di ba? Minsan mas binibigyan yung pansin yung mga technical. Ito, totoong tao na tegi na, no? Sino ba talaga yung hitman ni Sara Duterte? Share nyo po ito sa mga DDS supporters. Once again, Balita at Kalaman. So yun po sinasabi po niya na may kaugnayan nga po itong pagkatsugi nito ni Mima Alicia na vlogger po ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil di naman natin maikakaila, talagang grabe mambalahura itong vlogger na to, talagang to the point, minsan below the belt na yung mga kanyang mga banat. Pero walang ni isang sabihin natin, wala ka maririnig na galing kay Vice President Sara Duterte na nananawagan para, alam niyo yun, tumutulungan siya para ipagtanggol dito sa mga vlogger na to. Kasi alam naman ni VP Sara na marami magtatanggol sa kanya. Kasi kung titingnan nyo sa survey, di ba? Ang taas-taas ng survey niya. So, etong si Mima Alicia, hindi naman to makakasakit man lang o kumbaga hindi to iindahin ni VP Sara. Kahit pa balahurain sila nito, kung ano pang sabihin nito, hindi ito makakaapekto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga netizen, lalong-lalo na sa social media, ikinunik nila ito para patibayin lang. Although hindi naman ito magagamit doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero yung naratibo nila, magagamit nila para i-connect yung grave threat na sinasabi nila na kayang mag-hire daw ni VP Sara ng hitman. So, sa palagay nyo ba, kailangan pa bang pag-aksayan ng panahon ni VP Sara itong vlogger na to? Kesa naman, di ba? Hindi. I mean, posible kasi na ganito mangyari diyan. Oo, may mga iba talaga na nasasagasaan itong si Mima Alicia dahil nga sa kanyang mga vlog na talagang below the belt. At marami ang nasasaktan sa mga Duterte supporters sa mga pinagsasabi niya. So, hindi talaga may iwasan na may mga magbabanta sa kanya, may mga magsasabi na hindi maganda. Pero wag nating alisin din yung posibilidad na pwedeng ginawa po itong sacrificial lamb
o sabihin natin ginawang alay, inialay yung kanyang buhay para, alam niyo yun, maging yung naratibo magtuloy-tuloy po kahit hindi po tumuloy sa impeachment, maituloy lang yung naratibo nila sa social media. Kasi pwedeng sinadya po talaga na tsugiin, itumba ito ng kaalyado rin ni Bongbong Marcos para at least magalit yung nasa social media, magalit yung mga netizen dito kay BP Sara. Pero ang totoo, pwedeng sa kanila nanggaling din yung utos para nga itumba itong si Mima Alicia. Kaya nga sabi nga natin pwedeng ginamit lang si Mima Alicia rito, ginawa siyang sakripisyo para mapasamalan lang lalo itong si BP Sara. So, wag natin alisin yung senaryo na yon dahil alam naman natin ang mga kalaban ni BP Sara sa politika kayang gumawa po ng kung ano-ano para lang po sirain si BP Sara dahil nga sa 2028 kung magkakaroon po tayo ng eleksyon, lagi natin sinasabi yan dahil nga may posibilidad pa rin na hindi magkaroon ng eleksyon dahil nga hindi nila alam kung paano tatalunin si BP Sara. So, ito ay parang isa sa mga drastic move na pwede nilang gawin. So, kaya nilang magsakripisyo ng kanilang kaalyado para lang masira si BP Sara sa 2028. So, yan po ang ating tatandaan. So, uli, rest in peace po kay Mima Alicia. Nakikiramay po sa kanyang mga kaanak at mahal sa buhay. Hindi po natin, kinukundi na po natin yung ginawa sa kanyang marahas na pagkuha ng kanyang buhay. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.